our revolution ay kilala bilang EDSA Revolution, Philippine Revolution of 1986. Ito ay serye ng mga popular demonstrasyon sa Pilipinas. Nagsimula ang EDSA Revolution noong ika-22 ng February 1986. Higit 2 milyong Pilipino ang nagmarcha sa EDSA at napuno ang Ortegas Avenue hanggang Cubao noong panahong iyon. Hindi pa puno ng billboard at gusali ang EDSA, ang lugar kung saan nakatago ngayon ng isang malaking shopping mall sa kanto ng EDSA at Ortegas Avenue ay dating landing spot ng mga helicopter. Dito nagtipon-tipon ng mga tao at walang takot na inarang mga tangke ng militar. Bago ang EDSA, pangalawa ang bansa sa ekonomiya, pangalawa sa Japan. Tinitingala ang ating bansa, maraming dayuhan ang namasukan sa ating bansa. Bago ang EDSA, ang ating bansa ang dinadayo upang mag-aral sa larangan ng agrikultura, gaya ng Vietnam, Taiwan at Thailand. Ngayon, baliktanaw natin ang nangyari noon sa EDSA Revolution. Ito ay isang footage na nakunan during EDSA time. The Marine contingent, headed by Tadyar himself, advanced through EDSA but was blocked at the corner of Ortigas Avenue by a human barricade. Tadyar asked the crowd to let his armor through, but his appeal fell on deaf ears, deafened even more by defiant shouts and even louder chants of the rosary to signify the people's prayers for peace. It was a standstill, and Tadyar had orders to ram through the crowd regardless of casualties. Mula nang mawala si Marcos, nawala na lahat ng mga kumpanyang inilaan ni Marcos para sa kapakanan ng taong bayan, gaya ng Petron, Nawasa, PLDT, PAL, NSC at iba pa. Ipinamigay ito ng mga Aquino sa kaanak nila. Dahil sa EDSA 1986, nawala ang government-owned company ni Meralco. Pinasara ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong, Bataan. Pinalitan ang dating pangalan ng Manila International Airport at ginawa itong Ninoy Aquino International Airport. Nagduro sa mga Pilipino dahil sa value-added tax. Isang bagay lang dapat ang matutunan sa EDSA, mahalin ang ating bansa, sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pinuno, na yung pinuno na may tunay na malasakit sa mamayang Pilipino. So ngayon, kapwa ko Pilipino, huwag na po natin iasa sa nataas ang pag-unlad ng ating bansa. Umpisahan natin sa ating sarili. Tayo ang boses at tayo dapat ang masusunod. Ibalik natin ang dating maunlad at inahangaang bansang Pilipinas. Pilipino, sama-sama iisa ang adhikain. Kailanman di na paaalipin ang dulang Pilipino sa mundo. Mapayapa